Makikita mo rito tol, base pa lang sa kanyang tindigan na parang gigil sa bakbakan at walang inuurungan ng lalaking ito. Sinasabing siya ang isa sa pinaka-notorious na leader ng Abu Sayyaf sa Sulu na bata at bayolente. Matapos mapuksa ng mga puwersa ng gobyerno ang mga mababagsik na pinuno ng Abu na sina Abu Sabaya, Gaddafi Janjalani at Ghalib Andang Commander Robot, dito na siya umangat at naging sub-leader. At upang lalo siyang makilala, naghasik siya ng lagim at takot sa Sulu, kidnapping, ambush, pambobomba at pagpupugot ng ulo. Pero sinasabi ng ilan, hindi raw siya likas na masama, kundi produkto lang daw ng mga taong nasa paligid niya at produkto ng pagiging isang batang salat sa kaalaman at oportunidad. Albader Parad. Ipinanganak siya sa mahirap na barangay Bunot, Indanan, Sulu. Dahil salat siya sa edukasyon at oportunidad, maaga siyang napalapit sa magulong mundo ng armadong grupo. 14 na taong gulang pa lamang siya nang ma-recruit sa Abu Sayyaf ng kanyang tiyuhin na noon ay isa ring umanong sub-leader ng grupo. Si Parad ay nagsimula lamang bilang utusan o errand boy sa mga kampo ng Abu Sayyaf noong kanyang kabataan. Ang kanyang pagiging malapit sa mga veteranong leader at pagnanais na kumita sa pamamagitan ng ransom ang nagudyok sa kanya na maging ganap na miyembro ng kilusang Abu Sayyaf. Mula rito, mabilis siyang umangat at nakilala bilang isang bata pero marahas na commander. Sinasabing karamihan sa kanyang mga kamag-anak ay may kaugnayan din sa Abu Sayyaf. Dahil sa sunod-sunod na pagkidnap, nakalikom si Parad ng humigit kumulang $400,000 mula sa ransom at napunta o naipuhunan ng ilan niyang kaanak sa negosyo ng pampasaherong transportasyon at mga sakahang niyugan. Sa murang edad ni Parad, nakasama siya noong Abril 23, taong 2000 sa pagsalakay ng Abu Sayyaf Sulu Faction sa pamumuno ni Ghalib Andang Commander Robot doon sa Sipadan Island Diving Resort sa Sandakan, Sabah, Malaysia. Gumamit sila ng high-powered speedboats at dinukot ang 21 katao, mga dayuhan at resort workers, kabilang ang mga Pilipino. Dinala ang mga bihag sa Sulu kung saan ginamit sila ng grupo bilang leverage upang humingi ng malaking ransom. Karamihan sa mga hostage ay napalaya makalipas ang ilang buwan. Ngunit ang huling Pilipinong bihag na si Roland Ulia ay nakatakas lamang noong June 6, 2003. Ang Sipadan kidnapping ang unang insidenteng ikinabit sa pangalan ni Parad at nagbigay ng malaking pondo at nagpapaldo sa kanilang grupo. Mula sa Sipadan, nakuha ng Abu Sayyaf ang atensyon ng mundo. At para sa mga batang kasapi tulad ni Parad, naging daan yun para makita kung gaano kalaki ang perang umiikot sa kidnap for ransom. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang mga operasyong iniuugnay sa kanilang paksyon ay hindi na lang nakatuon sa dayuhang bihag o international headlines. April 15, 2007, ang grupo ni Parad kasama si Adong Adak ay dumukot ng 7 manggagawa sa bayan ng Parang. 6 sa kanila ay mga trabahador ng proyektong pangkalsada habang ang isa ay manggagawa ng paggawaan ng tuyong isda. Hiniling ng grupo ni Parad ang 5 million pesos kapalit ng kalayaan ng mga biktima. 4 na araw pagkatapos, April 19 at April 20, nagulantang ang isang detachment ng army nang hatiran sila mula sa isang pribadong sasakyan ng 2 pugot na ulo mula sa 7 bihag. Ang mga ulo ay inilagay sa loob ng 2 magkahiwalay na sako at iniwan sa mga gate ng detachment ng 33rd Army Company sa Lupa Abu sa bayan ng Parang bandang alas 4 ng hapon ng April 19. Ang 5 pang iba ay dinala sa isa pang detachment ng parehong batalyon sa nayon ng Panabuan, Indanan, makalipas ang 2 oras. Kinabukasan, April 20, natagpuan ng militar ang mga bangkay o katawan na pinugutan ng ulo ng grupo ni Parad. At kumpirmado ngang mga 7 manggagawa ito na binihag ng grupo na pawang mga nakagapos pa. Mismong si Albader Parad ang naglabas sa media ng ransom demand na milyong-milyong piso. Pero kalaunan ay pinagpupugot-pugot nila ang ulo ng 7 bihag nang walang malinaw na negosasyon. Ang pagpaslang sa mga inosenteng manggagawa at ang pag-iiwan ng mga ulo sa labas ng kampo militar ay nagulat ng brutalidad ng grupo at nagdulot ng pangamba sa buong Sulu. August 9, 2007, nakasagupa ng tropa ng hukbo ang Abu Sayyaf extremists sa bayan ng Maimbung, Sulu.
Sa engkwentrong ito, hindi bababa sa 19 na sundalo ang nasawi at 12 ang sugatan. At sinabi ng 104th Infantry Brigade na ang mga kalaban ay reportedly pinamunuan ni na Albader Parad at Dr. Abu. Dahil dito, mas madalas nang lumitaw sa mga balita ang pangalan ni Parad bilang isa sa mga ranking Abu Sayyaf leader sa Sulu at sa lumalaki niyang impluensya. January 28, 2008, dinukot naman si Maria Rosalie Lau, isang 58 years old na rice trader sa Hulo, Sulu. Ayon kay Marine Forces South Chief Brigadier General Jonathan Martir, batay sa intelligence report, posibleng ang grupo ni Albader Parad ang nasa likod ng pagdukot. Makalipas ang mahigit 2 buwan, noong April 11, 2008, pinalaya si Lau sa Patikul, Sulu na walang ransom na ibinayad at napilitan umanong pakawalan ng mga dumukot ang biktima dahil sa tuloy-tuloy na military offensive sa Sulu. Pagkatapos ng 2 buwan, June 2008, dinukot sa Sulu ang veteranang mamamahayag na si Ces Orenia Drilon kasama ang cameraman na sina Jimmy Encarnacion at Angelo Valderrama at si Mindanao State University Professor Octavio Dinampo. Kinilala ng pulisya si Albader Parad bilang leader ng grupong dumukot sa kanila. Habang sa GMA timeline naman, naitala na nawala ng kontak ang grupo ng mga mamamahayag noong June 8 at kinumpirma ng ABS-CBN noong June 11 na kidnapping for ransom ang insidente. Makalipas ang mahigit 1 linggo, napalaya ang mga bihag matapos ang negosasyon. Unang napalaya si Valderrama noong June 12 habang sina Drilon, Encarnacion at Dinampo ay napalaya noong gabi ng June 17, 2008. Sa mga unang pahayag, sinabi ng ABS-CBN at ilang opisyal na hindi sila magbabayad ng ransom. Ngunit kalaunan may mga ulat kabilang ang Reuters na nagsabing may ransom payment na naganap. Ang insidente ay nagpatibay sa reputasyon ni Parad bilang isang notorious na leader na sanay sa paghawak ng high-profile kidnappings at ransom negotiations. January 15, 2009, 3 kasapi ng International Committee of the Red Cross o ICRC, ang Pilipina na si Mary Jean Lacaba, ang Italianong si Eugenio Vagni at ang Swiss na si Andreas Notter ay dinukot sa Hulo habang pauwi matapos nilang manggaling sa isang water and sanitation project sa Sulu Provincial Jail. Iniulat ng pulisya na ang pagdukot ay pinangunahan ni Albader Parad. Ang pamahalaan ay nag-deploy ng militar para sa operasyon, ngunit tinakot ni Parad ang mga otoridad na papatayin niya ang mga bihag kung hindi magsasagawa ng pull-out ang militar. Sa isang panayam kay Governor Abdusakur Tan, sinabi niyang kausap niya mismo si Parad na nagsabing hindi sila magbabago sa kanilang orihinal na demand na hilingin ang pag-alis ng mga tropang gobyerno sa isla upang makontrol ng Abu Sayyaf ang lugar. Sinabi pa ng gobernador na handa silang magpababa ng tropa upang maisalba ang mga bihag. Dagdag panitan na hindi madali ang pag-reposition ng tropa. Ngunit ginagawa ito ng pamahalaan upang magkaroon ng pagkakataong mapalaya ang mga bihag o mapaupo sa negosasyon ang Abu Sayyaf. Dahil dito, ang ICRC kidnapping case na ito ay naging isa sa pinakamabigat na hostage crisis na iniuugnay kay Parad. Hindi lang dahil sa mismong pagdukot, kundi dahil ginamit ito ng grupo para pilitin ang gobyerno na umatras sa ilang military positions sa Sulu. Habang tumatagal ang krisis, si Parad ang nagsilbing tagapagsalita ng grupo at paulit-ulit na nagbanta na papatayin o pupugutan nila ng ulo ang mga hostage kung hindi susunod ang militar. Kalaunan, nakaligtas at nakalabas naman ang 3 bihag sa magkakahiwalay na petsa matapos ang negosasyon sa pagitan ng Red Cross, lokal na opisyal at militar. Pinalaya si Mary Jean Lacaba noong April 2, 2009, nakalabas si Andreas Notter noong April 18 at pinalaya si Eugenio Vagni noong July 12 sa parehong taon. Ang pangyayaring ito ang lalo pang nagtaas sa kabagsikan o kahalimawan ni Parad sa mata ng publiko. Sa kabila ng malupit na retorika, iginit niya ang kanyang hiling ay hindi ransom, kundi ang pag-alis ng militar. Pinaniniwalaan din ng iba't ibang opisyal na ang ilan sa mga kasapi ng Jemaah Islamiyah o International Terrorist Group ay nakipagtulungan sa grupo ni Parad, kaya't naging mas delikado ang sitwasyon. Sangkot din si Parad sa roadside bombing sa isang US convoy noong September 2009. Ayon sa mga ulat, isang convoy ng Philippine military na may kasamang US troops ang papunta sana sa lugar kung saan may mga development project, pagtatayo ng school buildings at paghuhukay ng artesian wells. Nang biglang may sumabog na Improvised Explosive Device o IED sa kanilang dinaanan.
Sa pagsabog na yon, nasawi ang 2 Amerikanong sundalo at isang Filipino Marine at may mga Filipino troops din na nasugatan. Ang 2 Amerikanong nasawi ay mga miyembro ng US Army Special Forces na bahagi ng Joint Special Operations Task Force Philippines. Ipinakita ng insidenteng ito na ang operasyon ng Abu Sayyaf sa Sulu ay hindi lang umiikot sa kidnapping for ransom. Sa panahong yon, ginagamit na rin nila ang mga ambush, bombing at hit and run attacks para takutin ang militar, guluhin ang presensya ng gobyerno at ipakitang kaya pa rin nilang umatake kahit may tulong na mula sa Amerika ang kampanya kontra terorismo sa Mindanao. Ang Jolo at Indanan noon ay kilalang lugar ng Abu Sayyaf activity at agad na nahulog ang suspetsya ng militar sa grupo dahil sa kanilang mahabang record ng pambobomba, pagdukot at pananambang sa lugar. Dahil dito, lalong gigil ang militar at lalong uminit ang kanilang paghahabol o pagtugis sa grupo ni Parad. Kaya sa parehong buwan, nakasagupa ng Philippine Army ang Abu Sayyaf sa bayan ng Indanan, Sulu, sa isla ng Jolo. Sinalakay ng mga sundalo na may kasamang air support ang isang Abu Sayyaf base malapit sa Indanan kung saan tinatayang nasa 200 na kalaban ang nasa lugar. Sinabi ni Lieutenant General Ben Dolorfino na maaaring naabutan ng militar ang isang mahalagang pagtitipon ng Abu Sayyaf dahil nasa lugar umano ang 3 top leaders ng grupo, sina Umbra Jumdail, Albader Parad at Isnilon Hapilon. Nabanggit din na 2 kilalang kasapi ng Jemaah Islamiyah ang sinasabing nasa parehong rebel base, kabilang ang Singaporean na si Muawiyah. Tumagal na mahigit 6 na oras ang bakbakan. Nakatakas ang mga lider ngunit nasakop ng militar ang kampo at inilagay at itinaas ang bandila ng Pilipinas. Ipinakita ng insidenteng ito na malaki ang koneksyon ng paksyon ni Parad sa mga JI militants o Jemaah Islamiyah. Mas lalong lumabas ang ugnayang ito nang ihayag ng Voice of America na sa proseso ng negosasyon para sa mga hostage ng ICRC, ang lalaking nagpakilalang Albader Parad sa telepono ay hindi siya, kundi isang JI operative na pinangalanang Muawiyah. Pinapatunay nito ang paksyon ni Parad na may ugnayan sa JI at ginagamit ang kanilang network sa pagnegosyo ng hostage. Sa kabila ng reputasyon ni Albader Parad bilang marahas at notorious na Abu Sayyaf commander, may ulat noong July 2009 na nagpapakitang binuksan niya ang usapin ng amnesty. Sinabi ni Sulu Vice Governor Lady Ann Sahidullah na ipinaabot sa kanya ni Parad na handa raw ang grupo nito na tumanggap ng amnesty kung ipapakita muna ng gobyerno na tutuparin nito ang mga development projects sa Sulu. Ayon din kay Sahidullah, sinabi raw ni Parad na handa silang ibaba ang armas, ngunit ayaw nilang dalhin sila palabas ng Sulu kapag sumuko. Kinakatakutan daw nila ang sinapit ni Gali Bandang o Commander Robot na kalaunan ay napunta sa kustodiya ng gobyerno matapos siyang mahuli. Dahil dito, ginamit ni Parad ang usapin ng amnesty at development bilang bahagi ng kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal, ngunit hindi malinaw kung gaano kaseryoso o katotoo ang alok na ito. Hindi rin ito tinanggap ng buo ng ilang opisyal. May mga mambabatas at security officials na tumutol sa posibilidad ng amnesty para sa Abu Sayyaf dahil sa mga kasong kidnapping, pagpatay at iba pang karahasang iniuugnay sa grupo. Pero habang may lumulutang na usapin ng amnesty, hindi tumigil ang pagtingin ng militar kay Parad bilang isa sa pinakamapanganib na target sa Sulu. Sa mata ng gobyerno, mahirap paniwalaan ang anumang pahiwatig ng pagsuko habang patuloy na nakakabit ang pangalan niya sa kidnapping, ransom at iba pang armadong karahasan. Kaya sa kabila ng mga usap-usapan tungkol sa kapayapaan at development, tahimik pa rin gumagalaw ang intelligence units para hanapin ang eksaktong kinaroroonan niya. Hanggang sa dumating ang impormasyong matagal nang hinihintay ng otoridad, ang lokasyon ng kanyang kampo. February 21, 2010, nakatanggap ang Philippine Marines ng tip mula sa 2 impormante tungkol sa kinaroroonan ng kampo ni Parad sa Sitio Karawan, Maimbung, Sulu. Ngayon, isang elite composite group ng Marines ang gumapang sa loob ng 30 metro ng kubo kung saan nagtatagpo sina Parad at ang senior leader na si Umbra Jumdail. Pagkatapos ng bakbakan na tumagal ng 2 oras bandang 7 AM, napatay si Albader Parad at 5 pang kasamahan niya. Pero isang marino rin ang nasawi at 3 ang sugatan. Pawang mga bihasang snipers ang mga nakadali sa mga bandido. Isa sa Marines na tumira kay Parad ng malapitan ay si Staff Sergeant Eliseo Salo na class president nila. Ibinuwis niya ang sariling buhay upang wakasan ang itinuturing na matagal ng salot sa Sulu. Lakas loob na ginapag yung bunker ng kalaban kahit malakas yung buhos.
Kasi mahirap talagang kapangin yun dahil nasa taas sila, high ground sila. Nung makita yung katawan, ma'am, niyakap niya pa rin yung rifle mo. Kasi parte na rin kasi sa buhay ng isang sniper yung alagaan itong gamit namin, ma'am. Pagkatapos nito, pinatunayan ng 4 na sibilyan ang pagkakakilanlan ni Parad sa kanyang bangkay. Dahil sa tradisyon ng Islam, inilibing ang mga katawan sa araw ring yon. Bukod kay Parad, ay napatay din sina Abdulhan Jumdail, kapatid ng Abu Sayyaf leader na si Dr. Abu Pula alias Dr. Abu, si Malabtong, Omar Umba, Hamilton Sadjael at Udin Sirael. Ipinakita nito na maraming veteranong tauhan ng Abu Sayyaf ang napatay kasama niya. Ipinahayag ni Lieutenant General Dolorfino na ang pagkamatay ni Parad ay isang napakalaking dagok sa Abu Sayyaf dahil si Parad ang pinakamabagsik na leader noong panahong yon. Paliwanag pa niya, ang takot ng mga tao sa Abu Sayyaf ay nakatuon sa mukha ni Al-Badr na palaging lumilitaw sa dyaryo. Dahil dito, nagbunyi ang gobyerno at umaasang magtutuloy-tuloy ng malulupig ang teroristang grupo. Pinuri rin ni Dolorfino ang 2 impormante na nagbigay ng lokasyon ni Parad at binigyang parangal o honorary medals ang 3 sundalo na nasugatan sa operasyon na sina Corporals Anthony Carmona at Marcelino Landicho at Private First Class Joselito Carion. At may nakalaang $5 million na pabuya mula sa pamahalaan ng Estados Unidos at 7 million pesos mula sa pamahalaan ng Pilipinas sa ulo ni Parad. Ang pagkamatay ni Al-Badr Parad ay itinuring ng mga opisyal at security analysts bilang malaking dagok sa Abu Sayyaf, lalo na sa leadership continuity ng grupo sa Sulu. Sinabi pa ni Lieutenant General Dolorfino na wala nang malinaw na young leaders na lumilitaw upang pumalit sa papel ni Parad. Sinabi naman ni Major General Juancho Saban na humina ang command and control ng Abu Sayyaf at naihiwalay na ng militar ang mga paksyon sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi upang unti-unting ma-neutralize ang mga ito. Sa panahong iyon, kakaunti na lamang ang natitirang senior figures ng Abu Sayyaf. Isa sa mga binanggit ay si Radulan Sahiron, ang one-armed senior commander ng grupo, habang patuloy ding lumilitaw sa mga ulat ang pangalan ni Umbra Jumdail o Dr. Abu Pula at Isnilon Hapilon bilang iba pang Holo-based commanders. Ibig sabihin, hindi pa agad tuluyang nawasak ang Abu Sayyaf noon, pero malinaw na naapektuhan ang kanilang liderato at aktibidad sa Sulu matapos mapatay si Parad. Bukod sa pagtingin dito bilang tagumpay ng militar, nagdulot din ito ng pangamba sa posibleng pagganti ng Abu Sayyaf. Matapos mapatay si Parad, itinaas ng militar at pulisya ang seguridad sa Maynila dahil sa takot na maaari magkaroon ng retaliatory bomb attacks mula sa mga kaalyado ng Abu Sayyaf. Nag-high alert din ang ilang key urban centers sa Mindanao. Ipinakita nito na bagamat nabawasan ang lakas at visibility ng liderato ng grupo, nagkaroon pa rin ng banta mula sa mga natitirang kasapi at paksyon noon. Ikaw tol, ano sa tingin nyo ang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming kabataan noon ang napapasali sa Abu Sayyaf? Sa tingin nyo ba si Al-Badr Parad ay likas na masama o produkto lang siya ng kahirapan, maling paligid at kawalan ng oportunidad? Sa tingin nyo ba, sapat ba ang military operations para matapos ang ganitong klase ng grupo? O mas kailangan ng edukasyon, trabaho at development sa komunidad? At kung ang isang batang salat sa edukasyon at oportunidad ay napunta sa maling grupo, biktima ba siya ng sitwasyon o dapat pa rin siyang tingnan bilang responsable sa lahat ng ginawa niya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.